Leave comments will appear here. Hello everybody, good morning po, good evening, good afternoon, saan mang panig ng mundo po kayo naroon, hanggang sa kung saan po nakakaabot ang live broadcast na ito. Welcome po sa formal launching ng aking vlog. Live po tayo ngayon sa Facebook. Ang title po ng vlog na ito ay Sharpen Our Memory. Bakit po sharpen? Kasi po maraming nagsasabi na purol ang kanilang memorya. Pero meron pong remedyo ron eh. Hindi po ba ang paraan para mawala yung pagiging mapurol ay patalasin? At meron pong itinuturo ang siyensya tungkol sa pagpapatalas ng memorya. Ang memorya po kasi, hindi naman, wala naman sa tao ito mula sa ipanganak. Ito po yung itinidevelop. At ito po, tinuturo nga po nung ako po yung nakakabasa pa. Sa ngayon po kasi hindi na ako nakakabasa. Dahil po may kapansanan ako sa paningin. May tinuturo pong paraan kung paano ma-develop ang ating memorya. Kung tayo po ay determinado. Kasi meron po kasing iba, sinasabi nila mapurol yung memorya na nila, pero sa totoo, tamad silang mag-memorya. Di po ba? Paano ka makaka-memorya? Paano ka makaka-memorize kung hindi ka nag-memorize? Hindi ba yun ang logic? Tsaka, ang una po sa lahat niyan, ang bawat tao po ay binigyan ng Diyos ng kaloob. Bawat isa ay may kanya-kanyang kaloob na buhat sa itaas. Ang iba ay sa parang ito, ang iba ay sa parang yaon. May kanya-kanyang talent ng tao na galing sa Diyos. Ang dapat lang pong natin gawin ay tuklasin kung anong talent na yun at i-develop po natin. Ang layunin po ng paglalunch ko ng vlog na ito ay makapagbigay po ng motivation at inspiration sa mga Katoliko po na mayroong congenital ailment sa paningin o kung ano man po yung mga karamdaman natin, may kapansanan tayo, hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa kasi mayroon pong Diyos na ano man yung nasa atin, siya naman po nagbigay nun. Kaya dapat po tanggapin natin maloob sa loob. At pagyamanin natin kung ano man yung biyaya, kaloob na binigay sa atin ng Diyos. Tapos, gamitin natin ito sa matuwid na paggamit. Nakasabi po ng Biblia, maigi ang buhay na aso kaysa patay na leon. Bakit? Kasi po ang leon, kahit siya yung pinakamatapang daw na hayop, ari ng kagubatan, kung tawagin nila. Pero kung patay na yung leon, wala na po. Mas mabuti pa sa kanya yung aso. Bagaman siguro kahit asong gala, asong
galisin, kung buhay, may magagawa po yun. Aso pa lang yun. Tayo po tao. Kahit po tayo may kapansanan, maraming mga dinaan ng mga mabibigat na pagsubok sa buhay, pero dapat po manatili tayong may pag-asa. At ang pag-asa po natin ay sa Diyos, isang nagbigay sa atin ng buhay at lakas. Kaya po, ako po kasi ay meron pong retinitis pigmentosa. Sa pong kapansanan sa paningin na sabi po ng mga doktor ay wala na pong lunas. Wala pang natutuklas ang lunas, ang medical science sa sakit na ito. At ito po ay matagal nang pinagdudusaan ko mula pa po pagkabata. Noon po ako po ay nakakabasa pa, nakapag-high school naman po kahit paano. Pero ngayon po ay talagang limitado na ang paggalaw ko. Mabuti na lamang po. At natuklasan ko yung kaloob ng Diyos sa akin mula po nang makakilala ko ng Diyos. At ang malalong mabuting sabihin, ako'y nakikilala ng Diyos. Akin pong napagawa rin na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Bagaman po pinagkalooban niya ako ng ganito, hindi naman po ang sarili ko ang aking tinatanyag sa paglo-launch ko ng vlog na ito, kundi ang Diyos. Sapagkat hindi ka man po magagawa ang kahit na anong bagay kung wala akong kasama ang Diyos. Kaya po sa pagkakataon na ito, pagdambutan po ninyo na aking maipaglingkod sa inyo ang kaloob at biyayang pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ang vlog po na ito ay magkakaroon ng content na presentation po ng mga salita ng Diyos. Bagaman po, ito pong content na ito ay ano pa po, yung medyo nakabitin pa kasi pagka dinesisyonan po ng highest approving authority na hindi dapat gamitin sa vlog ito, willing man po akong sumunod. Pag ganun po nangyari, mag-i-stick na lang po ako dun sa isa pang content na yun naman po ay may kaugnayan din sa memory din po. Naglalaro po ako ng blindfold chess. Marami pong magagaling na chess player, pero hindi makakapag-blindfold. Unang-una po, tinirahin ko talaga ang sarili ko na maglaro ng blindfold kasi po talagang malabo pong paningin ko. Sa ngayon, hirap na ako maglaro ng chess ng regular na laro. Nakapost na po sa Facebook yung unang-una kong laro ng chess na naka-blindfold. At kulobin po ng Diyos kung masusundan pa ito, kung mayroong willing na lumaban sa akin, maglalaro po ako ng blindfold. Pero kung sa ngayon po, habang wala pa akong nagiging kalaro, dito muna po ako sa pag-recite ng mga verse ng Bible. Ako po ay magpipiring ng aking paningin para patunayan po na hindi po ako nagbabasa, hindi na po ako nakakabasa. Simulan ko na po. Mateo, Kapitulo 5. At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok. At pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang mga kanyang alagad. At binukan niya ang kanyang bibig
at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y papagsasawain. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama dahil sa akin. Mga galak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at iurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan at ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang unlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya ang sino mang sumuway sa isa sa kalit-litang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalit-litan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseo sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid raka ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi ulol ka ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Kaya't kung inihandog mo ang iyong hain sa dampana at doon ay maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dampana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid
At kung magkagayon, ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Makipagkasundo ka agad sa iyong kalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng iyong kaalit sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapos-tapusang beles. Narinig ninyo sinabi, huwag kang mangangalo niya. Datapwat sinasabi ko sa inyo, nang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang angat ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Kaya't kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisyo sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Sinabi rin naman, ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Datapwat sinasabi ko sa inyo, kung ang sinumang lalaki ay ihiwalay ang kanyang asawa, libon na lamang kung sa pakikiapid ng dahil, ay siya ang sa kanya ay nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya. At ang sinumang mag-asawa sa kanya, kung siya naihiwalay na, ay nagkakasala ng pangangalo niya. Bukod sa rito, ay inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutok din mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpangan naman kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos, kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Datapwat ang magiging pananalita ninyo ay oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Narinig ninyo sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, ay iharap mo naman sa kanya ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama siya. Bigyan mo ang sa iyo humingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo nangungutang. Narinig ninyo sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapopuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga di ganap. Sapagkat kung kayo iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo,
Ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan na inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga entil? Kayo ngay mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Sa mga friends ko po at sa mga magiging friends pa, bahala na po kayo. Ako po hindi po masyadong sanay sa cellphone. I-like nyo na po, comment, at kung ano pa, subscribe po yata, hindi ko po alam. Bahala na po kayo. Hanggang dito na lang po, nananatili pong sa Diyos ang karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman.